Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Bago po magtapos ang araw ng Sabado, hayaan niyo pong basahin ko ang ating mabuting balita ngayong araw na ito. Actually, 12:50 na sa lugar namin at sa Pilipinas, it's already 4 a.m. in the morning, Sunday. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay ayon kay San Mateo, chapter 12, verse 14 up to 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa pagiging may kababaang loob. Malinaw naman po na ang sinabi dito na ayon dito sa ating mabuting balita, sinabi po ulit yung sinabi ni Isaiah sa Lumang Tipan. Naririto ang lingkod ko. Tawag po doon ay sa ating Panginoon ay lingkod or servant. Bilang sabi nga ni Jesus, I have come not to be served, but to serve. Tapos kung naaalala nyo dun sa sa gospel din ni Matthew, si John tsaka James, lumapit yung ina nila, tinanong si Jesus, o kaya mayroon siyang iminungkahi na kung maaari ay si John tsaka James ay doon maupo sa left, sa kaliwa at kanan ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi nga ni Jesus, pwede nga silang doon maupo, pero hindi ang Panginoong Jesus ang magdidesisyon yan, kundi ang Ama nating nasa langit. At dahil doon, sinabi niya na kung ang sa mundo ay ang mga hari, yung mga namumuno, sa mga apostle o mga alagad ng Panginoon, kung sino ang gustong mauna ay siya yung mahuli, at ang mahuli ay dapat mauna. Kung gusto niyong maging dakila, kailangan niyong maging servant ng lahat. So, yun ang mensahe natin sa atin ng
Panginoon sa araw na ito. Ang maging mapagkumbaba, may kabutihang loob at magsilbi sa ating kapwa katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kahit doon sa Last Supper ng ating Panginoon, bago sila kumain, hinugasan muna niya ang mga paa ng kanyang alagad. Set siya ng halimbawa or example na dapat nating tularan, na kahit Panginoon man siya, pero nagsisilbi siya. Kaya sa mundong ito, iba ang patakaran ng mundo sa patakaran ng langit. Kung gusto mong maging dakila, mas lalo kang magsilbi sa Panginoon. Kapag mga sa trabaho, kung gusto mong tumaas ang posisyon mo, kailangang pagbutihin mo trabaho mo at kailangang marunong kang mag-lead sa mga tao mo at medyo kakaiba ng konti, pero nandun pa rin yung pagsisilbi kahit meron ka ng mga subordinates ba ni tinatawag na bilang manager, kailangan mo pa rin tulungan ang nasasakupan mo para mag-excel sila or para maging magaling din sa kanilang trabaho. Suportahan sila kung ano yung mga pangangailangan sila. Yan yung pwede nating maging way or paraan para makapagsilbi sa kanila. At dapat maging maunawain din tayo sa kanila bilang mga katulong natin or tauhan natin, para maging modelo tayo na mag-lead sa kanila at hindi lang puro utos. Kasi ano yan medyo nakakapagod din yung ganun. Yung papurihan sila kung nakagawa ng maganda at i-guide sila kung kailangan nilang i-guide para matuto sila sa kanilang trabaho. Sa atin naman pong buhay Kristiyano, kung mayroon tayong kasali tayo sa mga group or community, dyan pwede tayo magsilbi dyan sa pamagitan ng pagkanta, pagiging choir sa simbahan, pagbibigay ng mga turo or teaching, kapag merong bilang speaker, o kaya sa simbahan pwede kang maging katekista, lay minister, yung susubok ka nung Holy Eucharist, meron ding usher, marami tayong pwede maging service sa simbahan, pwede maging sakristan, at kung ano-ano pa. Meron ding mga tinatawag nating corporal works of mercy, yung bibisita ka sa may sakit, bibisita ka sa mga nasa kulungan, at marami pang iba. Ang mensahe sa atin ay magkaroon tayo ng time na magsilbi sa ating Panginoon habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Yun lamang po ang ating reflection sa araw na ito. Bukas po o ngayon na po ay Sunday. Binabati ko po kayo ng blessed Sunday at mag-enjoy kayo with your family, magsalo-salo kayo o kaya magkaroon kayo ng oras sa bawat isa sa inyong pamilya. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. Amen.